Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, June 3, 2025 at maganda na ngayong galaw ng market natin. So, medyo sumasabay na ng konti yung mga blue chips natin for the second day of trading natin is medyo maganda nga siya. So, sinundan natin ng konti yung galaw po ng US market. Kagabi is okay naman siya. Pero yung futures na pinapakita ng US market natin ngayon, medyo mapula. Si Bitcoin medyo bumabawi na. So nakita ko nagbe-bear din na siya kanina. So maraming mga pumitik na mga crypto coins at saka dun sa mga meme coins natin. So dito naman sa PSE market, so halos lahat ba gumalaw. So maganda, marami tayong nakita na na medyo maganda yung galaw. So maliban siguro dito kay FGen kasi nagkaroon siya ng pullback. So lumabas na nga kasi yung pinaka balita naman sa kanya. So nagpa-profit taking na siguro yung iba. Pero to si Bloomberry, ayan. So namayagpag ulit, bumabalik yung price action natin. So nag-up siya ng 12.27%. Maganda yung galaw niya kasi nilalabas na yung mga balita doon sa kanyang bagong parang app niya, no? So para doon sa kanyang online pasugalan, di ba? So yun yung palaban nitong si Bloomberry natin. Hopefully magabulan sila nitong si Plus. Si Bloomberry maganda yung ano niya yung pasok ng volume. Meron siyang 69.52 million net foreign buy. Samantalang itong si Plus, meron naman siya for 4.34 million net foreign buy pero nag-Dow G. Ayan. So tignan natin baka sagad na yung 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 price action natin sa kanya. Kasi kanina umabot siya ng more than 3%, 4%. So tuwang-tuwa tayo, umabot na tayo ng 1. Nagulat nga ako, 170 plus na kanina yung earnings natin sa kanya tapos biglang bumalik. So nag-pullback siya pero verde pa rin naman siya kaya lang Dow G. So nag-umpisa na yung pullback. 1.8% and 4.34 million net foreign buy. Tapos si Double Dragon, so pumitik yung price action natin sa kanya kasi nga magli-list daw siya ng kanyang Hotel 101 na 'di ba meron siya sa ibang bansa, ililist niya sa Nasdaq yata 'yon. So naging catalyst 'yon para gumanda yung galaw ng kanyang price action. So nag-up siya ng 8.86% and meron siyang 2.14 million net foreign buy. Itong si ABA naman, so diretso pa rin, no? Diretso pa rin. So 1.27%. Ewan ko kung nag-Dow to. Meron siyang 991K net foreign buy. And then si FGen, so sinama ulit natin kasi nga pinag-usapan din naman siya kahapon. So meron siyang pullback na 3.75%. Si dito pa rin yung pangalawa dun sa listahan natin ng trending stocks. Negative 3.75% and meron siyang 359K net foreign sell. And then lastly, si JT Cap. So, eto na, nag-umpisa na yung mga blue chips natin. Nag-up siya na 6.26% and meron siyang 73.05 million net foreign buy. So, kalahati yata noon is yung nag-contribute dito sa net foreign buy ng market, 167.72 million and meron siyang, ayun, maganda yung galaw ng blue chips, 0.95% na galawan dito sa index natin. Hindi ko nakuha yung summary ng para makita sana natin kung sino-sino mga blue chips yung yung maganda yung galawan for today's trading. Anyway, so overall picture is very good naman yung galaw ng majority ng ating stocks. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo na lang po ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga trending stocks review. Subscribe ka lang po. Or yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So check mo na lang yung ating trending stocks. Ayan, bumalik na yung mga views natin kasi nga maganda yung galaw ng market. Company reviews, mga sample trades sa markets. Hopefully may mga nakukuha ka or yung mga previous na hawak mo is umakyat na. Medyo marami na ako nakikita sa mga alaga ko na paunti-unti umakyat na. So nakakabawi na tayo doon sa mga pullbacks last time. So basic indicators, technical analysis, pero pabawi sa akin si Plus. Ayan, so kasi umabot tayo ng more than 160%. So fundamentals, yung mga risk management plus PSE,
stock market studies naman. Okay? So, check mo na lang yan. And then, sa crypto, so nagtitrade pa rin ako ng meme coins, kaya lang no time na ako para ano mag-post. So, double check nyo guys. Ang ganda. Ang ganda ng mga trades sa meme coin. So, basta tama lang yung strategy mo at saka yung cut loss. So, magsusurvive ka doon sa meme coins natin. Okay, so check mo lang yan. Meron akong ginawang tutorial dito. Meron pa akong isa pero hindi ko pa magawa-gawa yung video natin. Andito yung dalawang meme coins natin. So, diyan tayo nakatutok ngayon. Sa social media, follow mo ako sa Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Sa Boutique Peak, yung mga articles natin sa local market. Wala pa yung summary ni laging late ngayon yung labas ng summary ni Philippine Stock Exchange natin. So tingnan natin 'to. Maganda kasi makita yung summary. Ayan, ito na, meron na siya. So repost natin 'yan. At saka yung summary ni DA Market Securities natin, no? So nasan na siya? Ayan, ito yung kay ito ba 'yan? Hindi yan. Yung Alliance Global. Sige, repost natin yan. Oops, mayroong mga lumalabas yan na mga videos natin na censored. Okay, so balik tayo dito. Dito muna tayo sa pinaka summary ng market natin. Okay? So net foreign buy tayo 168.63 million net foreign buy nga po siya and namayagpag yung mga alaga nating properties. Sino kaya? So 1.64% pinakamataas sa properties followed by holdings. So si JT Capian malamang 1.49% and then industrial 1.21%. Si finance lang yung na mula. Si mining and oil mataas pa rin siya 0.8%. Kala ko dito sa oil yung mining stocks yung consideration ulit natin kasi yung para nabasa ko kanina umaga tumaas ulit yung gold prices. Okay? So feeling this nagiging bisaya. Philinvest REIT Corporation declares regular cash dividend of 0.062 per common shares. Ano ba ito? Isa na post natin. Billionaire Kevin Tan, AGI has extended his. Okay. So ongoing pa rin yung share buyback ni Mr. Tan. Bloomberry. So ito yun, Mega Fanalo. Panibag, ano yan? Panibagong laro ba to? Abangan. Ayan. So ito na yung palaban ni Bloomberry kay Plus. Kaya lang nakauna na si Plus, di ba? Nakarangkada na siya. So did another earnings table for the 30 largest and more liquid companies. So ito yung mga earnings nila, no? Ano ba wala siyang ano yan. Andito yung details niya. So in-assume ko ano siya, tumaas lahat maliban sa kay nickel na may negative 7%. Halos lahat pala medyo pa recover na, no? Tama ba? Hindi ko alam, wala siyang label dito. Anyway, check na lang natin mamaya. So, Bloomberry, so yun na po yung mega panalo. Panalo si Bloomberry natin. Tapos, may nilad. Securities and Exchange Commission approved the plan 45.8 billion initial public offering. Ayan. So, parating na po yan. Bloomberry, mega panalo. So, Double Dragon, ito yung catalyst. Hotel 101 Global Holdings Corporation progresses towards Nasdaq listing. Ayan. So, kaya po siya na mayagpag. Kanina umaga maganda yung global markets, no? Medyo okay siya. Double Dragon, so ito, yan na yun. So malaki kasi, may valuation siya na 2.3 US billion. So times 50, the 100 billion peso pala yung laki pala niyan. Share buyback ongoing pa rin kay Ali. Robinson Land, ex-date is June 30, tama ba? O payable date by June 30. Ex-date June 4. O bukas na pala to, baka pullback yan. Malamang bukas. AGI extends share purchase program. Felix Mining aims to begin production at its Silangan Copper Gold Project in Southern Philippines. Okay, yan yung mga gainers natin kanina. Sina Double Dragon, ABPX, Bloom, at saka C+. Kaya lang yung plus natin tumaob sa closing. Manila Water Services had its 37 billion IPO application approved. Okay, why globe price at lows, turning fiber into profit could be over. So dividend growth at risk as profit. Okay, bumaba yung profit niya. FGen, okay na yan, kapon yan, Double Dragon ulit. PLDT in partnership with Philippine Airlines. Ito yata yung nabasa ko kanina umaga. So gold rises 2.6%. Kala ko sina
APX ulit yung mamamayagpag. Pero berde yung mining stocks natin. Mas yung kahapon, Galawan, Han Holdings files for 13 billion IPO. SEC approves Maynilad IPO. FGen to sell gas business to Prime Infra. Ayan. So ito yun, yung collaboration nilang dalawa. Mapula yata yung Asian markets kahapon. Okay. Tapos, yan na yun, si Lopez led FGen. Ayan. Medyo may maano yung lalamunan natin. Hindi tayo makapag Okay, so yun lang yung mga balita na nakita natin. So patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So double check mo po yung ating Patreon channel. Hopefully makatulong sa iyo itong channel natin na to. Okay, so punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Gumaganda na ulit yung pakiramdam natin. So nagbabalik yung foreigners 167.72 million net foreign buy. So good sign, 0.95% and then 6,400 ulit yung closing ng market. Hopefully umabol na yung mga naiwan na blue chips natin. Okay? So ganyan na So higher low. Ang ganda, higher low yung pinapakita ng market natin. So pinaka main support pa rin MA 100. So ito yung pinaka support line natin sa kanya, yung violet line. Pero yung pinaka trend na pinapakita niya is, uptrend, di ba? So, bumalik sa medyo bullish na state yung RSI. Good. Good sign. So, hopefully tuloy-tuloy na yung mga stocks natin for the second and third quarter and medyo bearish pa rin yung itsura ng MACD formation. Pero bukas, pag berde si PSE, susunod na rin yan itong si MACD formation natin. Okay? So, tingin tayo sa mga big caps, yung kasi hindi natin nakita yung galawan. So, nauna nga si Bloomberry natin, 12.27%. Ganda ng trend niya, parang ABA, di ba? So, ICT 0.7, si BDO nag-pullback, 2.04, Metrobank, mix ang mga finance, 2.08, BPI 0.86, ready to break out. URC, 2.94, Jollibee, 0.5, tipid na tipid. SMPH, hopefully bumalik na bukas sa MA 100, 2.8. Si Meralco, 2.25, Ali 1%. Tipid na tipid itong mga properties natin. SM 1.4, JTCAP 6.26, Converge pullback. Doji negative 1.23% and Ayala Corporation 1.93%. Okay? So bukas natin mararamdaman siguro yung mga yan. Kasi hindi pa naman sila lahat is umakyat. So yung pinaka-winners natin, si Infra, isa sa mga winners, ano ba ang catalyst nito? Binomba lang yata si Infra. Tingnan natin yung isang letter E. Okay, puro negative naman, pero binomba siya. So, 26.56%. Si Bloomberg nga, 12.27. Double Dragon breakout, 8.86. Sayang pala yung breakout niya, no? Saka dumiretso. IMI, na-bounce, ayun, no? Sa Fibonacci. 7.92, di ba, pinag-usapan natin. JTCAP nga, 6% per 6.05. Merong isa pa to. So hindi lang natuloy si Ara walang volume, si may volume lang. PXP 4.49, yung breakout na rin. Okay. Shell PH 4%, ang daming gumalaw ngayon, no? O halos umakyat lahat. Ewan ko na lang kung wala umakyat sa hawak mo na stock. So 3.57 si Emperador. Ito maganda, galawang AGI si Emperador. And lastly, si Top, nag-bounce na rin. So, akala ko pupullback na to 3%. Okay? So, sa losers, walang volume si Mao, 3K lang. Kaya, si MAH pala yan. MA pala yung gumagalaw last time. Ayan, si Primex pala din. Ngayon ko lang, ito yung mga runner-up dati wala na yung mga volume niya. Wala na titrade sa kanila. So, pag bearish yung market sila ulit. So, MRC, yung mga doji niya, hindi na niya kinaya. 5.56 drop. EBS, kasi walang volume STN, minus 3.9, pero kahapon lumarga to. And then, FPH, FGen, ayan, profit taking na. 3.75, silipin natin. Si dito, pababa.
So watch out na lang mga dito na ticks. Lapit na naman sa oversold condition. Okay po. So yun po yung mga galawan. So silip tayo sa galaw ng global markets. Okay. So kagabi okay sila no, sideways or nag-up din. Nag-up din ang US market. Pero ngayon mapula siya oh. So S&P futures negative 0.4, Dow futures negative 0.4, Nasdaq negative 0.4%. Okay? Tapos European stocks may konting mix pero majority is mix. Mix siya. So may mapula at saka may verde. And then Asian markets mix din tayo. Yan. So, pero medyo bumawi na yung iba. Kasi kahapon, tama kahapon, medyo mapula itong mga to. Okay? Tapos ngayon, dito sa crypto, nag-bounce ng konti. Si Bitcoin, 105K. Si Ethereum, nag-up ng 5%, 2.6K. Si XRP, 2.2. So, up lahat, 666.47. Si BNB, si Sol, nag-up na, 4.98. So, sino pa? Dodge 3.02 and then si Shiba 3.96 yung mga meme coins natin. Okay? So, balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nanguna sa listahan natin for today si Bloomberry, hataw din si si Bloom natin. Okay, tama nga, meron siyang sinusundan na trading channel. Ayan. So nag-pullback lang last time and then bumawi na siya ulit. So mukhang dire-diretso din tong si Bloomberry natin. Magiging katulad kay ni Plus to balang araw. So tignan natin yan. So ang next na resistance is nandito sa 5.6. So medyo may pinakita na siya, 'di ba? May preview na. So siguro naman kahit pa paano mas malakas yung kumpiyansa ng mga traders natin dito kasi nga meron siyang product na nila-launch na nga. So tignan natin kung ganun kalakas din balang araw itong si Mega Panalo natin. So kung panalo yun, panalo din tong si Bloomberry natin later on. Okay? So very bullish yung RSI natin is above na 50. Actually, nag-overbought ulit siya ng konti. So, lumagpas siya. Yung current RSI niya is 70.98. So, very bullish yung RSI level natin sa kanya. And then, yung MACD is very bullish din siya. Ayan. So, sundan mo na lang yung trading channel ni Bloomberry na rin. So, hanggat may catalyst si Bloom, tingin natin is kahit pa paano, didiretso yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay? So, ayan lalo na meron siyang tulak 69.52 million net foreign buy and tignan mo nga naman yung volume niya So bumalik na yung mga volume Habol ka para sa para hindi matanggal sa blue chips. 552.91 million yung traded value niya at 12.72%. So binawi na niya yung loss niya dito last time. And naka-set up pa siya para sa another round ng pag-akyat. So hopefully hindi siya mauntog ng malakas dito sa 5.37. So makita mo nagpa-flag lang siya Pero to medyo parang pullback talaga Tingnan natin kung mag-flag siya bago siya umakyat. And itatry niya na basagin yung 5.5 or later on 6 pesos. So tingin natin aakyat gagalaw tong si Bloom hanggat nandiyan yung mga apps na ipapakita naman niya. Okay? So congrats dun sa mga merong Bloomberry. Next, si Plus, yung walaga natin, tumimbuang yata yung napagod na yata si Plus kasi yung RSI niya nasa halos 90 na yata to kanina So baka overdue na sa pullback si Plus natin. So ano ba yung drawing natin sa kanya? Lampas na yung drawing natin sa kanya naman nakarang araw Ayan, so lumampas na siya. And then saka siya nagkaroon ng Doji. So tignan natin baka pullback muna si Wala na yatang gustong bumili kasi puro profit taking yung lumabas sa kanya kanina. So makita mo dito nagkaroon tuloy siya ng Doji. Ayan, baka profit taking to bukas. Pero malakas pa rin yung niya, yung traded volume niya nasa 200 million pa rin siya. So meron siyang konti, 4.34 million net foreign buy and meron siyang 1.8%. Pero araw-araw naman
Araw-araw naman berde yung pinapakita nitong si ano, si Plus natin. Kaya wala tayong reklamo diyan. Umakyat lang siya ng umakyat, eh. Antay lang natin hanggang saan yung pinaka-peak nitong si Plus. So paano natin malalaman kung medyo nag-peak na si Plus? Ang pinaka-example siguro natin, tingnan natin yung mga winners natin last time. Sina Converge, di ba? Yung malalakas last time, ASEN. Tignan natin, samplingan natin kung ano yung mga candle niya nung nag-profit taking na siya. Mula doon sa ano, pinaka-peak niya. Hanapin natin yung pinaka-peak niya last time. So, eto si ASEN, no, nag-ano siya. Ito, meron siya dito, pero ito yung pinaka-peak area niya eh. Ang pinaka-obvious lang, pag tinitignan ko siya, meron siya malaking buhos. Meron siya malaking buhos. Nag-try mag-rebound pero later on, yung MA9 niya is umilalim na sa MA20 ng matagal. So ito kasi November to a 1 month na downtrend hanggang sa dumiretso na yung pag-drop niya. So ganyan din yata si Converge eh. Tingnan natin si Converge. Si dito alam ko ganun. Ganun yung nangyari kay dito eh nung kalakasan niya. Tingnan natin kasi classic example to mga to eh, mga nag-spike na price action. Ayan. Si dito naman, ayan. So meron din siya malakas na bearish engulfing candles. Ito talagang trap ka dito eh kung dito ka bumili last time. And then lastly, si Converge siya. Tignan lang natin yung ano, may example ng mga nag-peak na stocks last time. Kasi nag-peak yung ang lakas ng galawan ng mga to last time eh. So, inaabangan ko din kung ano yung catalyst niya eh, parang pull pa yan. So, alam na natin bearish, malaking bearish engulfing candle. So, yun yung pinaka-reversal niya. So, wala pa naman tayo nakikita ka plus. Di hold lang muna, no? Ayan, hold lang ako sa kanya. Personally, hold. Nasa 164%. Pero 164 o 169? Kasi nag-175% tayo kanina eh. Ako pala kanina nung umabot siya ng 4%. Okay, so tingnan natin mamaya. Silipin ko na lang pala mamaya yung port ko. Nakalimutan ko eh. Pero warning sign kasi overbought Doji. So tingnan natin, hopefully hindi. Pero kung may pullback, okay lang. Normal naman may pullback. Basta hindi siya ano, yung malaking bearish engulfing candle. Okay, next. Double Dragon. So, alam mo na yung catalyst yung Hotel 101. So, mukhang magko-close the gap si Double Dragon natin. Ito yung gap niya. Pero pinaka-resistance is dito sa 12. So, hopefully, good catalyst yun para umakyat siya and then retouch ulit to area natin na to. So, malaki pa ba yung opportunity? Parang malaki pa eh. More than 10% pa yata to. Ayan, mga 11% doon sa kanyang pinaka-next na resistance. So alam mo na, one-time news yung catalyst. Pero kapag natuloy yon, another spike, di ba? In-expect natin. Kasi may capital din siya makukuha doon eh, kahit pa paano pag nag-list siya. So 8.86% and 2.14 million net foreign buy. So ganyan lang, parang range trade si Double Dragon natin. Next, ABA. So napagod din si ABA. Pares sila ni ano ni Plus. Ayan, kung titignan mo yung galaw ni ABA, so ganyan na ganyan din, di ba? Yung galaw nitong si Bloom. Ayan. So pagbagsak ng stock kapag meron na siyang lumalabas na doji. Okay, si ABA ulit. May doji. Ayan. So tignan natin kung nasagad na rin siya. So RSI 76 pa lang naman kasi si Plus mabot ng 90. Okay. So anyway, meron siya resistance dito na malapit sa 0.85. So pinaka-trend, support, syempre, medyo parabolic yung galaw niya. Yung MA9 na lang pwede mong gawing pinaka-support. So uptrend siya kasi pag ginuwit ko to, lampasan yung ano niya yung price action. So sige, pwedeng siguro ganyan na yan. So tingnan natin kung yan na ba yung pinaka peak nitong si ABA. Kasi may rally din siya, malakas din. 2 weeks na yung rally niya. Oh. So more than 30% na rin yung ginagalaw ng kanyang pinaka price action. Okay? So bullish indicators, bullish RSI pero baka pullback no. And then bullish din yung MACD formation. So up siya, up pa rin naman siya, may konting gap up. 1.27%. 900K net foreign buy. Okay? FGen, so magko-close the gap si FGen natin. Ayan. So na-break kasi yung support natin eh. Ayan. So siguro Fibonacci na lang, no? Baka Fibonacci pwede to. Ayan, 0.618. Ayan.
So, based sa Fibonacci natin. So, tignan natin kung meron siyang bounce for tomorrow's trading. Dapat meron. Pag wala, baka close the gap tayo dito. Laki pa naman ng gap na nandito sa kanya. So, alam mo na to yung kay Enrique Rason, pag buy niya ng shares para dito kay para kay FGen, yung kanyang prime infra. So, negative 3.75% and 359K net foreign sell. And then lastly, JT Cap. So, malakas yung yung sipa. So, uptrend na rin pala siya, no? Hindi lang natin napapansin kasi ang nawala, si Aboitiz Equity Ventures, no? Bumagsak yung nag-close the gap siya. Oh. Ayan, hype lang ba 'yon o yung rebalancing lang tapos profit taking? Okay, malapit na siya sa resistance 610 and okay, so uptrend naman yung price action. Pinaka support yung pinanggalingan niya. So dito sa around 565K. So bullish yung yung RSI nandito lang sa taas and bullish din yung yung itsura ng pinaka-MACD formation natin sa kanya. Okay? So 73 million at foreign buy and 6.26% yung kilawan natin sa kanya. Okay? So very good. May mga gumagalaw na blue chips dito sa market natin. Okay? So yun lang yung ating review. Marami tayong nakikita ulit na sumisipa ng mga stocks. Hopefully, dire-diretso na yan kasi nag-form na siya ng higher low ulit. Higher low naman kahit paano. So, time na para i-try ulit natin yung 6,600. Basta tuloy-tuloy lang yung kahit maliliit, tuloy-tuloy lang yung net foreign buy ng market. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys ha. Dito yung ibang members natin. Crypto ka to, follow mo na lang. Facebook account and then Facebook page. So, follow mo na lang kung anong gusto mo dyan. Bodega Pick, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.